Magandang umaga po sa lahat ng ating po mga kapatid na naka-tune in ngayon sa ating pong Gaksim Facebook online. Salamat po kanina sa ating pong mga pastor, Ryan Gonzalez at Mark Lee Eliazar. Ganun po kay Pastora Ruth Joy Ricera sa kanila pong mga awit pagsamba na ibinahagi po sa atin. Ngayon naman po ay nasa bahagi na tayo ng mensahe ng Panginoon. At ako po'y natutuwa na kanina ay mayroon pong 11 na mga kapatiran natin ang nanood noong praise and worship part ng ating pagsamba. At sana po sa bahaging ito ng mensahe ng Panginoon ay madagdagan pa ang mga kapatiran natin na manunood sa mensahe ng Panginoon. Ito po ang ating pong pagsamba sa buwan ng Marso, huling linggo. At ito po naman ay ang pangalawang online natin. Nung nakarang linggo ay si Pastor Edmark Elida ang nag-preach at yun po ay sa public broadcast. Pero ngayon ay ating pong ginamit ang Church Gaksim account ng FB. Kaya naman sa umaga pong ito, hayaan nyo po na aking pong ipahayag ang mensahe ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Ang talata na ating pong paghahalawan ay ang Philippians chapter 4 verse 4 na sa King James Version sinasabi po ang ganito: Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ulitin ko po. Philippians chapter 4 verse 4, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yan po ang mensahe natin ngayon mula sa salita ng Panginoon. Kung ating pong aalamin ang background ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sinulat po niya ito nung panahong siya ay nakakulong. At hindi lamang po ang sulat para sa mga taga-Pilipos ang ginawa niya. Nandun din po yung letters to the Ephesians and letters to the Colossians. Pero pinili ho natin ito pong letters to the Philippians sapagkat ito pong letter na to ay ang pinakatema po nito ay tungkol sa joy of the Lord and rejoicing in the Lord, no? Kung maisip po natin, paano po na ang isang taong katulad ni Apostol Pablo na nakakulong, nakuha niya na maging masaya. Ano po? Nasa isang sitwasyon siya na yung kanyang
laya ay nakasupil at napipili na nahahadlangan siya sa kadahilanan na siya po ay haharap sa emperador para po yung usapin laban sa kanya ng mga kababayan ay kanyang may pagtanggol ang sarili niya. So, actually, sa mga dalubhasa, hindi naman po itong kulungan na ito sa Roma ang katulad doon sa kulungan sa Pilipos. Dito po sa nung sulat po ni Apostol Pablo ang Philippians, nasa sitwasyon po siya na kung tawagin ay house arrest. No. So, bakit ko po nasabi yun? At ba't nasabi ng mga dalubhasa? Kasi naririyan yung pagkakataon na nadadalaw siya, no? Katulad ni Epaphroditus. At ang malungkot pa nga, nung nadalaw siya ng Epaphroditus, inasikaso siya, nagkasakit si Epaphroditus, pero gumaling naman po siya. At ang isa pa maganda, doon po sa kanyang pagkakakulong sa Roma, nagkaroon po siya ng access mismo sa mga kamag-anak ng Roman Emperor na si Nero. At pagkatapos ay nakabahagi siya sa kanila ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya naman po makikita natin na sa kabila na nakakulong si Apostol Pablo, hindi ho siya nalungkot. Bagkus ay naging masaya po siya. No? Okay? Kaya nga dito po sa Philippians chapter 4 verse 4, sinabi po niya, hindi lang sinabi, sinulat niya ng pautos sa mga taga-Pilipos na sila ay mga galak sa Panginoon lagi. At hindi lamang niya sinabi, kundi inulit pa yan. And again, I say rejoice. Na parang sinasabi niya na to rejoice in the Lord is bagamat nasa mundo ho tayo, no, na hindi tayo nakakaranas ng perfectong rejoice, it is attainable. No? And it can be attained again and again and again. No? Kinokumbinsi po niya yung mga taga-Pilipos na ang pag-rejoice sa Panginoon posible at hindi lamang posible kundi maulit-ulit pa siya. No? Alam niyo po itong talatang ito ng Pilipos 4:4 ay napapanahon sa atin ngayon sa kadahilanan na halos natutulad po tayo sa sitwasyon ni Apostol Pablo. Bagamat wala nga lang nagkaso sa atin para makulong, katulad ni Apostol Pablo, tayo naman po ngayon ay masasabi po natin na nasa sitwasyon na ang ating pong laya ay napipigilan sa kadahilanan na meron pong tinatawag na community quarantine. March 14 na ibaba ng ating pong Pangulong Duterte bilang hakbang na kontrahin ang paglaganap ng sakit na COVID-19 bunga ng coronavirus 2. Nagkaroon po ng community quarantine sa ating pong bansa. Hindi na tayo pwedeng basta lalabas-labas, no? At ang nangyari pa, nagkaroon po ng mga shutdowns ng mga establishmento, nandiyan dyan yung mga manufacturing business, yung commercial district, at marami pang mga lugar na dinarayo ng mga taong paliparan, pier, nagkaroon po ng tinatawag natin lockdown. Bagkus ay hinihimok tayo ng mga mamamayan na manatili sa ating mga bahay sa kadahilanan na ito isang hakbang para ano? Ito isang hakbang
para yung mga tao ay hindi na umalis ng bahay nila at maging dahilan, no, ng pagkalat nitong virus at pagkahawa ng maraming mga tao. Meron pong positibo, no, na bentahe, advantage. Yun na nga, no, ang ating pong datos patungkol ho sa mga na kasakit nasa 1,000. Tapos yung mga namatay ay kulang-kulang 100. At meron naman po mga naka-recover na mabibilang niya po sa daliri. Okay? Kumpara natin sa China, pagkatapos sa US na kung saan naroon ngayon ang paglaganap ng mga ng virus na ito, at pagkatapos ay nandiyan dyan na sa Europa, ganun din, ano? Okay? Kaya ako nababanggit yun ay sapagkat kung tayo ay magiging maluwag at magpapahinto, hindi natin pairalin yung community quarantine, ay higit pa yan ang magiging may karamdaman at marami pa siguro ang mamamatay. Pero meron po rin disadvantage, no? Sapagkat kailan lang nabasa ko po sa mga online news na meron palang epekto tong community quarantine na ito, na kung tawagin ay cabin fever. Cabin fever po. At nung makita ko to, ano to? Panibagong sakit na naman, tulad ng corona. Naipaliwanag doon sa artikulo na hindi po siya viral or bacterial, kundi ito po ay more on psychological. Ito pong cabin fever na to ay natutulad po sa isang kaso sa psychology na kung tawagin ay claustrophobia, kung saan ang isang tao ay nagkakaroon po ng takot sa mga lugar kung saan masikip, nandiyan yung enclosed, no? At nagkakaroon, tataranta po siya, hindi para siyang naiipit. So ganun din po sa cabin fever, no? Dahil nga hindi lalo na halimbawa ikaw ay isang taong extrovert, no? So bigla na lamang yung ugali mo na lagi kang nasa labas, nakikisalamuha sa mga tao, andiyan ikaw ay sa pamamagitan po ng isang utos na meron pong kasamang tinatawag nating penalty, ayan, nando ka na lamang sa loob ng bahay mo. Ha? At siguro yung mga unang araw, okay, pero eto na tayo ngayon sa halos ika-2 linggo ng tinatawag nating community quarantine. Siguro ay nandiyan diyang nabuburyo na, pagkatapos ay natataranta na, patong-patong na yung mga problema, pag-iisip, no? Nawawala na sa pinanghihinaan na ng loob, nawawala na ng diskarte. So, yun po yung sitwasyon. At maaari siguro ikaw, bilang sa Kristiyano, nararanasan mo rin yun sa ngayon. Nandiyan dyan yung iniisip mo, tama, no? Yung asa ako sa Panginoon, hindi ako pababayaan ng Panginoon, pero eto, wala akong trabaho ngayon, ubos na yung aming mga imbak na pagkain, nandiyan nabigyan naman kami ng barangay, so forth, pero hindi siya yung katulad na normal na buhay natin, no? So sa ganitong sitwasyon, ang utos po ng Panginoon sa atin na sa pamamagitan po ni Apostol Pablo ay rejoice in the Lord.
Magalak tayo sa Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po ba yung salitang rejoice dito ay hindi lamang ito happiness. Meron po malaking pagkakaiba yung rejoice and happiness, joy and happiness. Pagkat yung happiness po, masaya ka, yung mga bagay-bagay sa palibot mo ay okay. No? Tulad ng magagandang happening. Pag magaganda happening, okay. Happiness ka, happy. Pero alam niyo, pag nawala na yung mga happenings na yun, ano ka na ngayon? Sad. No? Okay? Pero ito pong rejoicing na ito na sinasabi sa Philippians chapter 4, hindi ho dahil sa mga happenings na nangyayari sa buhay mo. Kundi ang rejoice dito, kung saan inuutusan tayo ng Apostol Pablo, ay sa Panginoon po natin makakamtan. It is in the Lord that we have the joy. Amen po ba? So, it is not natural joy. It is spiritual joy. Nandito tayo ngayon sa pagkakataon o sitwasyon kung hindi siya normal. Naka-quarantine po tayo. Kung para makapunta sa kabilang bayan, dapat meron kang travel pass. Pupunta ka sa paglalabas ka ng barangay, kailangan mo ng quarantine pass. Puro pass na lang ng pass. Diba? Okay? Hindi ka makakilos. At kung bibili ka ng mga groceries sa mga supermarket ngayon, kailangan pumila ka pa. At pagkatapos mabibili mo lamang, hindi katulad noon ay nakakabili ka ng grocery na pushcart, puno ang pushcart mo. Ngayon ay tigli 5 piraso lamang sa isang item. No? Panghihinaan ba tayo ng loob? Matataranta ba tayo? Hindi po. Ang utos ni Apostol Pablo sa atin ay ito: rejoice in the Lord. Amen po ba? And this joy, itong joy na to, ay sa Panginoon natin siya makakamtan. Sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang tinapos na pagliligtas sa krus para sa atin, ang depression, bitterness, at kung ano pa mga negative at masamang bahagi ng ating buhay ay kanyang lilinisin at papalitan ng kagalakan. Amen po ba? Itong kagalakan na ito ay bunsod ng kapayapaang binigay ng Panginoon sa atin nung isuko natin ang ating mga buhay sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga, this joy, this rejoicing is in the Lord. It is not based on what we possess. It is not based on how many friends do you have. It is not based on your accomplishments in life. It is based in the Lord. At dito po, sa aklat ng Apostol Pablo sa Filipos, makikita po natin na siya bilang isang taong puno ng kagalakan ay naipahayag po niya itong kagalakan ito. No. Naipahayag po niya ito. Dito po sa Philippians chapter 1 verse 4, sinabi po dito, always in every prayer of mine for you, all making request with joy. At dahil meron na po siyang joy na galing sa Panginoon,
meron pang additional joy ang kanya pong naranasan. At yun po ay ang kanyang pananalangin para sa mga taga-Pilipos. Ewan ko mga kapatid, simula nung makilala mo si Jesus bilang Panginoon, may kagalahan ka ba kapag ikaw ay nananalangin sa Kanya? At ipinanalangin mo ang iba sa Kanya? Si Apostol Pablo sabi niya, oh, there is joy. There is joy when you pray for others. Amen po ba? Maybe, isa sa mga dahilan kung bakit pinahintulot na ng Panginoon itong coronavirus na ito, ay upang tayo po, ng mga anak niya dito sa lupa, ay magkaroon ng panahon, hindi para magmukmuk, hindi para malungkot, hindi para ma-depress, kundi magkaroon ng mas maraming panahon sa panalangin at sa panalangin ay magkaroon ng dalakan. Amen? There is joy when you are praying. Laborious. It is not boring. It is exciting. Why is it exciting? Dahil alam natin na kapag nananalangin po tayo at humihingi sa Panginoon, sa sagot ang Diyos. Amen po ba? And kapag tayo po nanalangin sa mga panahon ngayon, hindi naman magtatagal tong coronavirus na ito eh. Amen po ba? At darating po ang mga katugudan sa ating mga hiniling sa Panginoon. Pangalawa po, na kung saan nakasumpong po ng joy si Apostol Pablo, ay dito po sa Philippians chapter 1, verse 18. Nasabi po ay ganito, Philippians chapter 1 verse 18. What then? Notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and either in do rejoice, yea, and will rejoice. Dito po makikita natin na sa sulat na ito ng Apostol Pablo ay sinabi niya na mayroon pong mga tao, mga mangangaral na nangangaral ng salita ng Diyos na idinadahon si Apostol Pablo, no? Pinipintasan, pinupulaan, no? Meron namang umaayon sa kanya. Pero ito po ang maganda kay Apostol Pablo eh. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, kahit na nahihirapan po siya, patuloy po siyang nangaral ng salita ng Diyos at nagkaroon nating joy. Okay? Gusto ko lang i-share po sa inyo. Dahil nga sa bahay, kasama ko ang aking mga apo, ang aking asawa, ang mga pamangkin po namin, at anak ko. One time sa aming pong family devotion, ay aking pong tinalakay ang John 3:16. At na-share ko sa aking mga apo. Tatlo po sila. Isang grade 5, isang grade 4, isang grade 1. At na-share ko sa kanilang pag-ibig ng Diyos at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. At kailangan lamang na sila'y manampalataya. Alam niyo po, hindi ko naman kinagulat, kundi kinatuwa ko. Dahil yung dalawa ko pong apo, naintindihan po nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At ako'y nagkaroon ng pribilehiyo na sila po ay gabayan sa sinner's prayer. At sila po sa kamuraan ng kanilang isipan
ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Sa panahon ng coronavirus. Praise God. Then another reason for Paul's joy is this sa Philippians chapter 2 verse 2. Nasabi po rito ay, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. In short, mga kapatid, si Apostol Pablo po ay natutuwa dahil may pagkakaisa po ang mga mananampalataya. Alam niyo po, ngayon din panahon na to, sa kabila po ng tayo po ay hindi physically nagkakaharap, no? Dahil nga sa social distancing and mga checkpoints and everything, sa pamamagitan po nitong ating pong online worship ay meron po tayong unity. And I would like to thank you, mga kapatid, for your cooperation and for your unity dito po sa proyektong ito. Hindi natin pinahintulutan na ang mga negative, ang coronavirus ay sumupil sa atin ng pagsamba ng Panginoon. Gumawa lang tayo ng paraan. At ito yung paraan nato. Nagkakaisa po tayo sa pamamagitan ng Gaksin live on Facebook. Yan another thing, no? Na kung saan si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng joy. Reason for his joy. Sabi niya rito sa Philippians chapter 2 verse 17. Yeah, enough be offered upon the sacrifice and service of your faith. I joy and rejoice with you all. Meaning to say, in the prospect of being a martyr for Christ, in the prospect of sacrificing things for the Lord, no? Katulad ng ginagawa natin ngayon, sacrificing in a sense na naglalaan tayo ng oras para sa ating pong ganitong gawain. At hindi ho tayo tumitigil na sa kabila ng ganitong sitwasyon. Nandyan, we keep in touch with our loved ones, praying for them. No, we keep in touch with our brothers and sisters in the Lord sa pamamagitan po nito. And hindi man siguro to the expense of martyrdom. Pero si Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Yan po sinasabi niya. He is willing to give his life, no, in the service of the Lord upang maipakalat, upang maipahayag ang Ebanghelyo. So, tayo, ngayong panahon ito, you want to experience joy? Simple lang, no? Serve the Lord and serve our brothers and sisters in Christ. Amen po ba? And lastly, ay dito po sa Philippians chapter 4 verse 10. Na ang sabi po ay in the love, Philippians chapter 4 verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Alam niyo po, ito po mga taga-Filipos, no? Mahal nila si Apostol Pablo. Dahil mahal sila ni Apostol Pablo. Alam niyo po, nangailangan po si Apostol Pablo ng material, ng mga bagay. Ang mga kapatiran sa Filipos, nagpahatid po sila ng mga material na pangangailangan ng Apostol Pablo. Pamamagitan po ni kapatid na Epaphroditus. So, yung pong love among the brethren is the source of joy para kay Apostol Pablo. And tayo po, no? Para siguro, meron tayong mga tinatawag nating personal differences sa ating mga kapatid o sa isang kapatid. Alam niyo, pag meron kayong ganyan, hindi kompleto yung joy mo.
meron kang incomplete joy. To para ma-enjoy mo ng gusto itong joy na ito ng Panginoon, you better set those things with your brethren. Okay? Maaaring sa iyong kapatid, hindi lang sa Panginoon, kundi kapatid mo sa laman, sa iyong magulang, sa iyong mga anak, When you harbor bitterness sa iyong puso, sa isang tao, you iyong nawawala sa iyo yung joy ng Panginoon. Amen po ba? Ang dapat na umiral sa atin bilang mga kapatid sa Panginoon, at ganoon din sa ating mga social family, ay love. At yun ay pinakita ni Apostle Paul sa mga kapatiran at sinuklian siya ng pagmamahal ng mga kapatiran. So in short mga kapatid, sa buhay po ni Apostle Paul, who is larawan siya ng kagalakan, ang sabi niya, uulitin ko po muli, mayroong kagalakan sa pananalangin. Mayroong kagalakan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo kahit mahirap o may problema. Mayroong kagalakan sa pagkakaisa ng mga kapatid at maging sa paglilingkod. May kagalakan kahit sa punto na ibigay mo ang iyong buhay. At higit sa lahat, mayroong pong kagalakan sa ating pagmamahalan sa isa't isa. Mga kapatid, panahon ito ng coronavirus at ang mga ill effects nito sa atin, both physically, medically, and psychologically. Pwede po ba sundin natin ang utos ng Apostol Pablo? Ano po yun? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Panginoon, dalangin ko po na sa pamamagitan ng mensaheng ito, kami na inyong mga anak dito po sa lupa ay hindi mawala ng lakas ng loob. Bagkos ay kagalakan ang siyang umiral sa aming mga puso. Upang kami nga po, Panginoon, ay hindi lamang po maging survivor nito na virus pandemic na ito, kundi ang sabi nyo nga po, maging overcomers. Maraming salamat po, Panginoon, po Diyos sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. God bless.